Ayan, hello guys! Nandito tayo ngayon sa Vibe. Siyempre, nag-perform si Arthur Miguel. Tell us your newest single and first time mo sa Vibe. Yes, first time ko and yung pinerform ko na song sa Vibe is Sulyap. Wow, it's a pop and kitang-kita natin na you have a group there and there, di ba? Napapadance ka. Ano, ano lang talaga yun, yung Sulyap parang ano lang siya, try lang pero hindi ko siya parang i-pursue. Parang gusto ko lang makita yung sarili ko na what if ganong genre ng song yung Wow, it was kakantahin. it was a nice performance kasi nakita ko nga ng live you. and grabe, parang recorded talaga yung boses mo, no? Wow! Thank Sino yung mga influence mo sa music mo? Like, nung bata ka, ay, ito yung pinapakinggan. Ano ba yan, local or It can be international or local. Pero alam mo yung mga tao gusto na local eh. ano, pero sige, like, pero kung bata, from the, siguro, nag-start ako kay Avril Lavigne. Oh, yeah. Tapos naging One Direction hanggang sa naging si Taylor Swift hanggang ngayon. So parang lahat ng natutunan ko, na-apply ko sa mga pagsulat ng kanta, sa pag-produce ng song, kay Taylor ko siya nakuha. Pero kapag local naman, which is yung songwriting ko, si Yeah. Ate Moira, yung talaga Oh my God. kung paano maghugot, ganyan, kung paano yung storytelling ng mga, kung paano magbumuo ng isang Ng isang- OPM na song, ganun. Yes, na mapanakit, di Yes. ba? Napagdadaan mo ba yan? Like sa personal hugot ba yan? Or sa mga kaibigan mo, sa mga barkada mo, yung mga sinusulat? Actually, mostly, hindi, tungkol sa akin, pero like, yung parang, kumbaga makaka-relate ka, ganun. Tas parang mas big deal sa akin kapag sa iba nang galing. Yeah. Like, may song ako na Ang Wakas. Isa yun sa mga medyo nag-boom na song ko. Pero yung story nun is like, talaga sa best friend ko siya. So parang mas natitrigger ako magsulat kapag kuwari ikaw, friend kita, tapos may kinuwento ko sa akin. Parang once na na-inspire ako dun sa kwento mo, parang bas natitrigger ako na Parang mas magsulat nagwo-work talaga. yung gano'n. Oo, kaysa, medyo for me, mahirap sa akin magsulat in terms of my experience. Siguro, di naman sa kulang, pero parang siguro, parang need mo pa siya i-expand, ganun kumbaga. Hindi katulad ng kapag nakikinig ka sa kwento, syempre, hindi mo naman napagdaanan yan. So parang, nandun yung exploration. I Ganun. see. Ayan. At dahil OPM is very vibing right now talaga. Vibing talaga. No? What can you say about OPM nowadays? First of all, sobrang napaproud ako sa OPM ngayon kasi nakikipagsabayan na talaga siya like in terms Tama. of lyrics and lyrics and tunog, 'di ba? Yeah. Kahit ngayon mga OPM na English na song, parang minsan may mga artist ako na sobrang underrated na kapag pinakinggan ko siya like for example na lang English song na OPM, tas hindi ko siya kilala syempre, pero pagka narinig mo yung song, parang like siya international na yung Dati. 'di ba? Hindi katulad ng parang iba kasi yung dati na parang medyo sobrang traditional ng Ballad. ayun, yung parang ballad lang. Ngayon, Parang- nag-explore na talaga tayo which is sobrang nakaka-proud and I'm so happy na nakita ko yun at napagdadaanan din. And you're one of those singers talaga na talagang lume-level up pagdating sa mga OPM, Thank di you. ba? Thank Ito naman, funny question lang because hindi lang ikaw yung Arthur, di ba? May mga na-encounter ka ba na parang, ay, si Arthur Alam ko na Miguel! yan. Alam ko na Tapos Arthur Neri pala. One Do you time- have any funny moment? Meron kaming event na sabay ni Arthur. So, Neri. first time din kaming nag-meet doon. Uh-huh. Tapos, ang una talaga naming napag-usapan, sabi niya, mag-picture tayo para daw hindi na sila malito. Kasi lagi kaming napagpapalit ng, di ba, Parang- username niya kasi Arthur M something, ganon. Yeah. Sa Arthur Miguel. So, M din. Uh-huh. So, ang nangyayari, kuwari pag may mga gigs ako or gigs si Arthur, baliktad yung IG name namin. So, yun, nag-post ako ng picture tapos binaliktad ko din yung yung ang tawag dito yung sa story Parang, pala. yeah. Para malito sila lalo. Ganun. Pero laging napagkakamalang Grabe. Pero iba rin kasi yung type of songs nila Yeah. rin kasi. And ito namang, and you I'm a have fan of Arthur Neri. ayun pala, 'di ba? Since your newest song is pop, ganyan, 'di ba? And P-pop is also rising right now. One of those, syempre, yung SB19. Are you a fan or do you have encounters with them? Nakikinig ako
Kasi ngayon parang ano sobrang gusto ko na mag-explore in terms of music. Hindi katulad nung dati na parang nung nag-start kasi ako, kung ano lang yung comfort like music zone ko, dun lang talaga ako. So parang, for example, yun nga sabi ko Ate Moira. So parang nandun lang ako sa bracket ng Ate Moira, mundo ni Ate Moira, ganun. Pero ngayon sobrang nag-explore na ako sa mga song and nag-enjoy ako sa mga sa mga production, yan, ganyan. Mostly, 'di ba, mga P-pop sobrang Ganyan, prod, so, lighting. kaya nga sobrang galing Panamit. nila, lalo na yung sa mga concerts. Sobrang sobrang amazed panoorin kapag P-pop, lalo na kapag sumasayaw tapos Dumadagong-dong. di ko kayang mag-perform ng sumasayaw. Yung mga ganun lang pero like yung Mga indak lang. Oo, pero pag sabihin mo na may mga steps parang sobrang hirap kaya nakaka-proud din mga P-pop. Yes. Sino sa mga SB19 yung gusto mo ma-collab sa kanta? Hindi I ko know Pablo is very good in writing as well. Oo nga balita ko siya yung like pinaka mostly nagsusulat ng mga utak ganun. Pero hindi ko kasi alam kung sino yung pinaka fit for me pero siguro kung sino yung kasi open naman ako sa lahat ng Ako na lang siguro. Sa boses siguro, I think Justin. Medyo yung vibe nyo, yeah. Kasi he has a song na Surreal and Kaibigan. parang narinig ko yon yung Surreal. Narinig ko siya. Parang ganun na parang very melody. Tsaka yung song nila ng friend ko si Diwata. Yun, yung sampung mga oo nga, daliri. feeling ko nga. Yeah, di ba? Feeling ko si So Justin parang yung ganun, friend na ko. may emote-emote. Wow, I can't wait na kung collab is everywhere, di ba? Ito naman, this or that tayo because we have a game. Who's your favorite singer? Siyempre, Pinay singers tayo dito. Okay. Okay. Sharon Rehis or Jonah? Jonah. Jonah or Jessica Villarubin? Jonah. Jonah or Rachel Ango? Rachel. Rachel Ango or Kyla? Kyla. R&B. Kyla or Nina? Kyla. Kyla or Hannah Priscillas? Kyla. Kyla or Jaya? Kyla. Kyla or Azel Santos? Kyla. Kyla or Julian San Jose? Ate Julian. Julie. Hi, Julie. Julie or Sarah Geronimo? Pwedeng gitna, joke lang. Hindi, feeling ko Sarah. Sarah. Sarah or Clarice? Sarah. Sarah or Rita Daniela? Sarah. Sarah or Angeline Quinto? Sarah. Sarah or Morissette? Sarah. Sarah or Lani Misalucha? Sarah. Sarah or Regine Velasquez? Sarah. Why Sarah? Di ko alam, pero parang kasi, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. I mean, in terms of like, performing, gano'n, na parang, siya sobrang feeling ko, siya yung tao na mahilig din mag-explore, like, sa mga Tama. Kasi, di ba, ngayon parang medyo nagda-dance, I mean, Dance. She mga became ganun. adbiritera and then Oo, di ba? nag-mellow din. Ang dami and then- niyang na-try. Wow, So, parang mahilig kasi ako sa ganun na parang, parang madali ako pala ma-amaze sa mga, ganun, sa mga performer na ganun. Wow, that's amazing. Sarah is everywhere. And Kaya deserve niya kung ano man yung meron siya ngayon, Yeah. di ba? Ayun. Thank you very much, Arthur Thank you Miguel. so much. Thank you so much sa interview.